5 types of people to avoid. Actually, marami. Pero ngayon, sapat ng 5 ang pagtuunan natin ng pansin. At sa ating pag-aaral ito mga kapatid, hindi lang natin i-assign yung type na ito sa iba, suriin natin ating mga sarili, baka tayo ay kabilang dito. Avoid haters. Dapat tayong umiwas sa mga taong walang alam kundi magalit, namuhi, mapuot sa kapwa. Ang laging laman ng kanilang salita ay pamimintas, paninirang puri, pagmamagaling sa sarili, at panglilibak sa kapwa. God loves. And because of that, we should avoid haters. Haters are the opposite of God. Jesus' main teaching is love. Huwag natin kakalimutan at huwag tayong malilito kung ano talaga ang pangunahing katuruan ng Panginoon, ito ay pag-ibig. Sa katunayan, nung tinanong siya kung anong pinakamahalagang kautusan, sabi niya, love God and love others. Wala nang hihigit pa sa mga kautusan na ito. Meanwhile, haters negate God's will. Kinokontra ng mga salita, kilos at katuruan ng mga haters ang mga katuruan ng Panginoon. So avoid haters. John 10:10, a thief, or maybe we can use substitution and substitute the word hater. A hater comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest, Jesus says. Ang mga taong mahilig mamuhi ay hindi kontentong namumuhi sila. Gusto nilang ihawa ang lahat ng pwede nilang ihawa, idamay ang mga pwedeng idamay. Ang mga galit nila sa mundo, sama ng loob, sa mga naipong mga suliranin at kabiguan ng kanilang buhay, ay nais silang iganti, ibunton kahit kanino na lang. At kung maaari na tayo ma-impluwensya nila na laging magalit din, mamuhi, gagawin nila yon. Pero oras na nakinig tayo sa mga haters at nagpadala sa kanila, mananakawan tayo ng buhay, ng kaligayahan, kapayapaan, at magiging tulad nila tayo. 1 Peter 5:8, be on your guard and stay awake. Your enemy, the devil, which you may also use the word hater, is like a roaring lion, sneaking around to find someone to attack, to influence, to infect. Walang ginagawa ang ating spiritual enemy kundi maghanap ng pagkakataon na tayo ay kanyang sirain, o kaya ay mas mainam kung tayo ay pwede niya maging kasangkapan para manira ng kapwa. Kaya ang sabi ng James 4:7, resist the devil. And in our application today, resist the hater and he will run from you. Napaka-importante na ating ingatan ang ating sarili na hindi ma-influensya ng ganitong uri ng pag-iisip. Saan natin nakikita, naririnig ang mga haters? Sa social media, maraming haters. Puro mga lason ang lumalabas sa kanilang isipan. At pagka ipinrint nila sa kanilang wall, sa kanilang site, at kinlik ang send o ang post, napakarami na agad na pwedeng malason kung palalason. Napakarami mga haters sa media, sa ating mga traditional media, radyo, telebisyon, maging sa mga dyaryo. Wala nang mabuting mapuri sa kapwa, puro kasiraan, puro paninira ang ginagawa. At katakataka, pati may mga pulpito na pulpits of hatred, na walang lumalabas sa mga katuruan, na kundi punong-puno ng mga galit sa kapwa, galit sa mga kapwa mananampalataya, na iba ang sekta o iba ang kongregasyon, galit sa mga ibang relihiyon, galit sa lahat na lang. Yung napakahalagang oras na dapat sana ay nagagamit para ang mga tao ay mapayaman ang isip, maiangat ang espiritualidad, mapalaya mula sa mga negative things, ay lalong nagagamit para ang mga tao ay maimpluwensyahan na maging magagalitin din, palamuhi, mapagmataas sa sarili, at mapanghamak sa kapwa. In the name of God, the ironies of ironies. Kailangan nakikilala po natin mga kapatid ang haters. Kumisan, tiya mo yon,
Minsan kaibigan, minsan nanay, minsan tayo. Tuwing meron siyang sasabihin, ang influensya sa iyo ay magalit ka rin sa kagalit niya, mainis ka sa taong ni hindi mo kilala, husgahan mo ang taong ni hindi mo personally nadidinig o nakikita dahil sa influensya ng haters. Huwag tayong pai-influensya kahit mahal natin sila sa buhay. Kahit mataas ang kanilang pinag-aralan o kahit pa nga meron silang katungkulan o kapangyarihan. Ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng sariling isip, sariling bait para salain natin ang ating naririnig at maproseso natin sa ating isipan at mabigyan natin ng pinakamakadiyos, pinakamaayos, pinakamabuting response ang ganitong mga uri ng messages of hatred. Who else must we avoid? Avoid gossipers. Mga paladala ng chismis. Sari-sari mga alimuom na nakukuha sa lupa ang gusto nilang ilipat sa ating isipan. Proverbs 16:28, gossip is no good. It causes hard feelings and comes between friends. Ano nga ba namang buti ang idudulot ng chismis? Sabi ng Panginoong Jesus, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Kaprasong faith can achieve much. Huwag kayong papayag na inyong faith, inyong pag-asa, yung inyong energy, tanggalin ng mga negative thinkers. Huwag kayong pumayag na inyong pananalig, tanggalin ng mga walang pananalig. Na ang inyong pananampalataya ay pahinain ng mga ayaw manampalataya. Kasi ang pananampalataya, kayamanan. Yan ang pinakamahalaga nating kayamanan. Because only faith can move mountains. Not even all the money in the world can move mountains. Not even all armies in the world can move mountains. But faith, even just the size of a mustard seed, according to Jesus, can accomplish much. So seek people who encourage faith. Makibarkada kayo, makipag-usap, makigrupo sa mga taong nagpapalakas sa inyong pananampalataya, hindi doon sa nagpapahina. Makinig kayo doon sa nagpapainit ng inyong paglapit sa Diyos kaysa doon sa mga nagpapalamig. Makinig tayo doon sa nagbibigay sa atin ng pag-asa, hindi ng takot. Dahil ang taong natatakot, lalong natutupad yung kinakatakutan niya. Seek people who encourage faith because they empower you. Seek people who empower, not those who weaken you. Not those who weaken your resolve. Not those who blind you with their bitterness. Not those who will discourage you from loving, from believing, from hoping. These are the people who will set you back. They are not happy being set back themselves. Magdadamay at magdadamay sila. Avoid people who negate faith, who weaken you. Yung gustong sirain yung pananalig mo, wala naman siyang ipapalit na superior. Gustong sirain ang pag-asa mo, wala naman siyang ibinibigay sa ibang pag-asa. Yung gustong pigilin ka sa ginagawa mo, wala naman silang ibinibigay na alternative na pwedeng gawin na mas mabuti. Na pag nakinig ka sa kanila, you will just stop in your tracks and drop dead. Wala namang ibang ipinapalit. Makinig sa mga taong may bagong ideya. Kung yung ideya, sound, maganda, nakakapagpalaya, nakakapagpayaman ng isip, nakakapagpabait, maganda yon. Pero yung pinipigil ka sa pananalig mo, pinipigil ka sa inaasahan mo, wala namang ipinapalit na maganda, anong ipapalit niya? Vacuum, emptiness, bitterness. Be careful. And avoid naggers. Yung mga yakiti-yakita, walang tigil ang bunganga, daldal ng daldal. Hindi naman lahat ng nagger, ibig sabihin lang pinapagalitan ka o sinisita ka. May mga nagger na wala lang tigil lang kadadaldal. Parang makina, mga bibig. Nakakapagod kasama.
Meron ba kayong kilalang ganon? Nakakatakot makasabay mag-lunch dahil talagang pagod na pagod ka, daig mo pa ang nagbuhat ng krus sa Kalbaryo dahil wala kang ginawa kundi makinig sa kanyang non-stop talking, walang koma, walang period, hindi ka makasingit. May kilala kayong ganon? Avoid. O baka kayo yun. Pag iniiwasan kayo ng mga tao, naglalakad kayo, papaliko sila kahit dediretso dapat nung makita kayo, lumiko. Baka tayo yun, nakakapagod ka usap. Magkukwento ka lang ng isang bakasyon mo, 10 bakasyon niya ang katumbas na ikukwento niya. May sasabihin ka lang tungkol sa husband mo, dadaigin niya ng tungkol sa husband niya. Laging panalo siya, ang dami niyang sasabihin. May isa ka lang tanong, ang dami-daming sagot. Nakakapagod. Sabi ng desiderata, avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. Nakakaligalig, nakakalito, nakakagulo ng espiritu ang sobrang madaldal. Tempters. Mga mapanukso. Proverbs 5:7-8. My son, listen to me and do everything I say. Stay away from a bad woman. Don't even go near the door of her house. Siyempre, pwede mo sabihin, stay away from a bad man or a bad activity or habit, a bad social media post or wall or site. Dati kasi kailangan maglakbay ka pa para ka matukso, maglakad ka pa para may mapuntahan. Pero ngayon, because of the social media, because of the internet, isang bukas ng computer, 2-3 click, nandun ka na sa pinto ng bad woman or bad man. At hindi ka lang nasa pinto, nasa kaloob-looban ka na ng kanyang bahay. Kaya ingatan. Ingatan kung anong mga pinupuntahan nating mga websites. Ingatan kung anong mga pinapanood, pinapakinggan sa social media. Dahil yan ngayon ang napakabisang kasangkapan ng tukso. Matthew 6:13, keep us from being tempted and protect us from evil. Isang major component ng prayer. Ipanalangin natin mga kapatid that with the availability of all of this technology, all the gadgets, and all the channels that we can subscribe to, visit, watch, hear, that we watch ourselves, that we exercise self-censorship, that we exercise self-control. Napakaraming mga laging nagtatanong sa akin na paano nila pipigilin ang kanilang anak, ang kanilang asawa, ang kanilang mga kaibigan na mahumaling sa mga tukso na nasa internet, pati mga online gambling. Kahit innocent-looking games, pero addictive, hindi na makapagtrabaho, hindi na makapagkwentuhan sa mga mahal sa buhay, wala nang panahon para sa ibang bagay kasi puro na lang yung gadget ang kaharap. When these things deprive you of your precious time to do good, to be good to others, they become instruments of temptation. May deception involved. Dapat maging mapanuri. And then avoid neggers. Ano ba yan? Negative talkers. Yung pessimists na tinatawag, napakadilim ng paningin sa mundo, lahat pangit ang interpretasyon. Yung mga discouragers, ayaw kang patuloyin na hanapin ang iyong mga pangarap. Ayaw kang bigyan ng lakas ng loob na to achieve, to try things. Iwasan yung mga fault finders. Sa ginagawa naman ng kapwa, laging may maganda at may mali. Pero pag lagi yung mali, pangit ang tiningnan mo, papangit ang pananaw mo sa sangkatauhan. Avoid complainers. Tuwing kaharap mo, reklamo. Lagi na lang may complaint. Lagi na lang may discontentment. And then avoid catalysts of discontentment. Yung masaya ka na, sisirain pa niya yung saya mo para ka maging unhappy. Sisirain niya yung moment mo. Nagkaroon ka bigla ng boyfriend, sisirain agad ang loob mo, naku, magkakahiwalay din kayo niyan. Yung mga lagi ng discontentment, bakit ganyan ang napili mong boyfriend, may ganito, may ganun, pintas agad.